Nanganganib mabigo ang halalan sa Kongreso ng Estados Unidos at nais ni Donald Trump na kontrolin ang kapangyarihan at magdesisyon kung sino ang dapat kumatawan sa mga estado. Plano niya ay hindi maiisip. Naghahanda ang Pangulo ng Estados Unidos na gawing national ang proseso ng halalan sa Amerika. Sinusubukang alisin sa mga estado ang kanilang konstitusyonal na karapatang magtakda ng sariling patakaran sa pagboto. Ito ay isang tuwirang hamon sa federal na sistema ng Estados Unidos na umiiral na ng mahigit 2 siglo. At nakakagulat pero sa kapulungan ng mga kinatawan ngayon ay bumoto sila para simulan ang ganitong reforma sa halalan. Ano ang ibig sabihin nito at bakit tinawag itong pambansang pagsasapribado ng halalan na banta sa demokrasya sa Amerika? Tara't alamin natin ito. Ako si Alexi Pechi, pag-usapan natin ito ng sabay-sabay. Bago tayo magsimula, paki-subscribe sa channel, i-like ang video, magkomento sa episode na ito, at huwag kalimutang i-follow ang Telegram channel kong Pechi News. Makikita ang link sa video description. Doon kami agad naglalathala ng balita kapag may dumating. Kamakailan, nitong Miyerkules, inaprubahan ng kapulungan ng mga kinatawan ng United States Congress ang malawakang reforma sa sistema ng halalan ng Partido Republikano dahil sa pressure mula kay Pangulong Donald Trump, Elon Musk, at iba pang makapangyarihang personalidad. Gayunpaman, sa Senado ng Kongreso, wala pa ring malinaw na landas ang panukalang batas para umusad. Dahil aminado ang mga Republikano ng pribado na kulang sila sa suporta para malampasan ang hadlang ng mga Demokratiko. Gaya ng hinihiling ni Donald Trump. Ibig sabihin, pwedeng patagalin pa ng matagal ng mga Demokratiko ang pagpasa ng batas na ito. Ang panukalang batas na Save America Act ay isang updated na version ng panukalang batas na nagpapahigpit sa mga pamantayan ng pagpaparehistro ng botante na inaprubahan ng kapulungan ng mga kinatawan noong nakaraang taon, na naaprubahan sa botong 218 laban sa 213, ibig sabihin ay literal na 5 boto lang ang lamang. At para sa panukalang batas na ito, na medyo kakaiba, bumoto ang isang Demokratiko, ito ay si Henry Cuellar, miyembro ng kapulungan ng mga kinatawan mula sa Texas. Gusto ng mga konserbatibong radikal na isama ang panukalang batas na ito sa malawakang pakete ng mga hakbang sa pagpopondo ng pamahalaan ngayong buwan na maaaring magpahaba sa 4 na araw na bahagyang pagtigil ng operasyon ng gobyerno. Ibig sabihin, tuloy ang shutdown hanggat hindi nakikialam si Trump at inuutusan ang mga Republikano sa kapulungan na tanggapin ang batas kahit wala ito. Sinubukan nilang manipulahin ang shutdown issue at isingit ang inisyatibang ito sa ibang batas. Ang panukalang batas na ito ay magbabago ng malaki sa proseso ng pagboto sa Estados Unidos na ginagamit na mahigit 200 taon. Bago ang botohan sa kapulungan ng mga kinatawan, sinabi ni Donald Trump na kung walang reforma sa batas ng halalan, hindi makakaahon ang Amerika sa krisis. At sa totoo lang, ang pangunahing dahilan ng lahat ng problema ng Amerika ay ang batas tungkol sa halalan. Nanawagan si Donald Trump na baguhin ang sistema ng halalan dahil naniniwala siyang magwawakas ang Estados Unidos kung hindi ito gagawin. Hiniling niya na ipasa ang batas na ito bilang proteksyon para sa sistema ng halalan. Idadagdag ko rin dito na ang pangalan ng batas ay nangangahulugang ligtas at mapagkakatiwala ang halalan. Sinabi ni Trump sa kanyang talumpati na may krisis ang sistemang panghalalan ng Amerika at kailangan ng agarang pagbabago. Tinawag niya ang kasalukuyang halalan na peke, ninakaw at nadungisan ang kredibilidad sa pandaigdigang antas. Iniisip ni Trump na tinatawanan ng mundo ang halalan sa Amerika, hindi kinikilala ang lehitimong kapangyarihan, kaya dapat daw baguhin lahat. Ngayon, dumako tayo sa pinakakapanapanabik na bahagi. Ano ang nilalaman ng batas tungkol sa reforma ng sistemang panghalalan sa Amerika? Ayon mismo kay Donald Trump, kailangang gawing pambansa ang halalan at hindi dapat hayaan ang bawat estado na magtakda ng sarili nilang mga patakaran. Sa isang panayam noong 9 ng Pebrero, unang sinabi ni Trump na dapat gawing pambansa ng mga Republikano ang pagboto at ayon sa kanya, kunin ang proseso ng pagboto sa hindi bababa sa 15 lugar. Sabi niya, laganap ang pandaraya sa pagboto sa mga estadong ito. Pinapayo rin niyang kontrolin ng mga Republikano ang proseso ng pagboto. Pero paano kaya iyon? Ngayon, babanggitin ko ang sinabi pa ni Trump.
Kung hindi kayang magsagawa ng isang estado ng tapat na halalan, naniniwala ako na ang mga tao sa likod ko, ibig sabihin ang mga mambabatas na Republikano, ay dapat gumawa ng aksyon tungkol dito. Paalala, ang mga estado ay parang ahente ng pambansang pamahalaan sa halalan. Parang sinasabi niya na, "O teka lang, ano bang iniisip nyo na parang mga malalayang estado kayo? Mga ahente lang naman kayo ng pambansang pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ni Donald Trump." Nakakatuwang isipin na bago pa si Donald Trump, mahigit 200 taon nang may halalan. Pero biglang nasira ang sistema. Sinasabi ni Donald Trump na ninakaw ng mga demokratiko ang halalan sa kanya noong 2020. Kaya hindi niya hahayaang mangyari ulit ito sa midterm elections ng Kongreso ng Amerika ngayong taglagas. Para maiwasan ito, kailangan niyang baguhin ang batas. Dahil dito, matagal nang pinipilit ni Donald Trump ang Kongreso na magpasa ng batas na magdadagdag ng obligasyon sa mga botante. Ang batas na Save America Act, bukod sa iba pa, ay nagtatakda na ang bawat mamamayan na magpaparehistro para bumoto ay kailangang magpakita hindi lang ng vote identification na nagpapatunay na may karapatan siyang bumoto. Sapat na sana ito, pero kailangan pa ring patunayan ang pagiging mamamayan ng Estados Unidos. Dito pumapasok ang isang kawili-wiling punto. Dito, pinipilit ni Trump na di umano'y daan-daang libong migrante ang ilegal na bumoto para sa mga demokratiko. At dahil dito ay natalo siya. Gusto rin ni Trump na limitahan ang karapatang bumoto sa pamamagitan ng koreo. Ayon sa panukalang batas, tanging mga may sakit, mga taong may kapansanan, mga sundalo, at isang kakaibang kategorya lamang ang maaaring makinabang sa ganitong pagkakataon. Pero ang mga botante na madalas maglakbay. Bago ang botohan sa kapulungan ng mga kinatawan, sinabi ni Trump at inuulit ko, ang mga halalan sa Amerika ay peke, ninakaw, at pinagtatawanan sa buong mundo. Kailangan nating ayusin ito. Kung hindi, mawawala na ang ating bansa. Uulitin ko lang, alam mo, mahigit 200 taon na tayong may bansa, tapos bigla niyang sinasabi na mawawala na lang bigla ang lahat. Ayon sa datos ng Amerikanong kongresista mula sa Brennan Center for Justice, ang paghihigpit sa dokumentong requirements ay maaaring magtanggal ng karapatang bumoto ng maraming mamamayan ng Estados Unidos, kaya mas nagiging interesante ang usapan. Ang totoo niyan, ayon sa datos ng organisasyon, halos kalahati ng mga Amerikano ay wala ngang pasaporte at ang mga taong ito ay hindi pa kailanman lumalabas ng kanilang mga estado. Ang meron lang sila ay lisensya sa pagmamaneho o vote identification. Ibig sabihin ay isang pagkakakilanlan na nagpapahintulot bumoto, na ginagamit sa Estados Unidos bilang identification o pagkakakilanlan. Matagal nang ganoon ang sistema, kaya maraming Amerikano ang di na nag-abala kumuha ng pasaporte na nagpapatunay na sila ay mamamayan ng Amerika. Ibig sabihin, nasa mga talaan na ito, sapat na yon. Ayon sa Brennan Center for Justice, milyon-milyong Amerikano ang walang access sa papel na birth certificate, lalo na sa pasaporte. Hindi ibig sabihin nito na hindi sila mamamayan. Mamamayan sila. Nasa mga talaan at sistema ang impormasyong ito, pero hindi ito napapatunayan. Dati, kumuha sila ng papel na pasaporte, pero ngayon hindi na ito kailangan dahil may iba na silang identification na nagbibigay ng legal na karapatang maglakbay at gumawa ng gawain. Ngayon, inutos ng batas na kailangan na ang pasaporte. Ayon sa Brennan Center for Justice, kalahati ng mga Amerikano ay nagtataka kung saan kukuha ng pasaporte. At dito, sa isang banda, maaaring barilin ni Trump ang sarili niyang paa dahil hindi naman lihim na karamihan sa kanyang mga botante ay mga taga-probinsya o tinatawag na mga redneck. Sila mismo ay hindi nag-aabala kumuha ng pasaporte. Kaya ayon sa bagong batas ni Trump, hindi sila makakaboto. Ngunit hindi pa rito natatapos ang lahat. Lalong lumakas ang takot ng mga Amerikano dahil sa mga aksyon ng federal na ahensya tulad ng kamakailang pagsalakay ng FBI sa opisina ng Komisyon sa Halalan ng Georgia. Bakit ganun na lang ang atensyon sa estadong ito? Dahil ayon kay Donald Trump, dito raw sa estadong ito, ninakaw sa kanya ang eleksyon noong 2020. Nababahala ang mga demokratiko na maaaring magpadala si Trump ng mga tauhan mula sa Immigration at Customs Enforcement sa mga presinto sa araw ng halalan, na maituturing na pananakot sa botante. Dahil ang 2 napatay na Amerikano sa mga raid ng Immigration and Customs Enforcement sa Minnesota ay mga mamamayan ng Amerika, hindi mga migrante. Ibig sabihin, ang pagiging Amerikano mo ay hindi ka pinoprotektahan laban sa mga aksyon ng immigration?
Ang mga ganitong ahente ay malapit sa presinto ng botohan, kaya maraming tao ang baka magpasya na huwag nang pumunta. Ayon sa mga kritiko ni Donald Trump, sisira ito sa tiwala sa halalan at sa pundasyon ng demokrasya sa Amerika. At hindi lahat ay sang-ayon sa retorika ng presidente ng Amerika. Binibigyang diin ng mga abogado na ayon sa Artikulo 1, Seksyon 4 ng Konstitusyon ng Amerika, ang kapangyarihan sa pagtukoy ng oras, lugar at paraan ng pagsasagawa ng halalan ay eksklusibong nasa mga estado at hindi sa federal na pamahalaan. Sa ganitong kaso, ang direktang pagkuha ng ehekutibo sa pagsasagawa ng halalan ng walang batas ng Kongreso ay labag sa konstitusyon at maaaring ituring na pag-aagaw at pag-alis ng kapangyarihan ng mga estado. At sa ngayon, sa kasalukuyan ay mayorya ang mga Republikano sa Kongreso at nababahala ang mga Demokratiko na baka dahil sa takot matalo sa midterm elections ay lumabag ang mga iyon sa konstitusyon at ipasa pa rin ang batas na ito. At iyon nga ang ginawa ngayon ng kapulungan ng mga kinatawan. Kaya naman, balikan natin. Iminumungkahi ni Donald Trump ang isang federal na pamantayan ng halalan sa halip na 50 magkakaibang sistema, isang mahigpit na patayong sistema. Gusto ng administrasyon ni Donald Trump na ipatupad sa lahat ng estado, inuulit ko, kabilang ang lubos na liberal na California at New York, ang iisang patakaran, tanging mga balotang papel, obligadong pagkakakilanlan, at pagbawal sa maagang pagboto sa pamamagitan ng koreo. Ang argumento, katapatan, patuloy na iginigiit ni Donald Trump ang naratibo ng malawakang pandaraya at sinabing tanging federal na kontrol ang makakatiyak ng seguridad ng halalan. Sabi niya, hindi kayang tiyakin ng mga estado ang seguridad ng mag-isa. Paalala, kontrolado ni Donald Trump ang buong pamahalaan. Pero hindi pa rito nagtatapos. Iminumungkahi ni Trump na bigyan ng malawak na kapangyarihan ang mga ahente ng kagawaran ng katarungan ng Estados Unidos para magbantay sa lokal na komisyon ng halalan at itigil ang bilangan ng boto. Malinaw na magreresulta ang mga sitwasyong ito sa matagalang kaso sa korte. Tinawag din ito ng mga kritiko bilang paraan para mapanatili ng mga Republikano ang kapangyarihan sa matagal na panahon. Ang bagong patakaran ay posibleng magpahirap sa pagboto ng minorya at kabataan, na karamihan ay botante ng Demokrata. At ang pinakamahalaga, kung magtatagumpay si Donald Trump na maisulong ang inisyatibong ito, magsisimula ang Estados Unidos ng isang makasaysayang paglipat mula sa federasyon patungo sa isang unitaryong estado. Dito ko tatapusin. Ibahagi ang opinyon at konklusyon sa comments, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya, at huwag kalimutang mag-like. Kung naging interesante at kapaki-pakinabang ang episode, suportahan ang channel sa YouTube sa pamamagitan ng donasyon, subscription, o sponsorship gamit ang mga link sa description ng video. Maraming platform na nandoon, siguradong makakapili kayo ng akma para sa inyo. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.